O di ba, Janela, panalo itong biyaheng retro dahil we have the opportunity to have a glimpse of the past. Moving forward sa usapang sayawan, noong dekada 90, mas tumindi pa ang pasiklaban sa dance floor sa Philippine TV. You mean, Tito Mario? Mas naging sexy pa? In a way, oo. Pero hindi lang sa suot naging daring ang labanan, kundi pati na rin sa mga moves na hinangaan. Kumbaga, genuine performance level. At alam mo ba kung ano ang binansag sa kanila? Performance level queens. Nice try, Janela. Pero mas correct, showgirls. Sexy and exotic moves at mga dancers na nagtatagisan ng galing sa entablado. Ito ang nagpasikat sa tema ng Clash Dance na bumida sa mga noontime show sa telebisyon noong dekada 90. Dito umangat ang ilang mga sexy dancers na nagpainit sa mga dance floor at tinangkilik ng mga kalalakihang manonood ng noontime variety show. Para siyang eye candy. Masarap tingnan sa mata. Ang mga babae, ang dami pwedeng gawin. Accessories, change hairstyle, shoes with the clothes that we put on. Nakakadagdag siya sa magandang panonood, sa entertainment. Bakit kailangan sexy? Dahil para makita na babae ang pinapanood. At isa sa mga sumikat na mananayo noon sa era ng Clash Dance ay ang Phil-Am na si Regine Tolentino o Regine Tolentino Maristela sa totoong buhay. Ipinanganak siya sa California noong September 8, 1978. At dahil sa talento, naging madali para kay Regine ang daan tungo sa kasikatan. Paano ka na-discover ng ABS-CBN? Well, I was invited to watch before the show. San Linggo na po sila. I This in the was in audience. Delta Theater. Yes, 1995. 1995. Yeah, Yes. So when I came Okay. here, wala lang. It just happened so fast. They just introduced me to Mr. M, invited me to Correct. the office, did this really random audition in the middle of someone's taping. Solid Gold Dancers together with Regine Tolentino. Doon na nag-umpisa ang kabanata sa buhay showbiz ni Regine. Their biggest break as ABS-CBN launches the Star Circle 96. Kabilang siya sa mga artistang inilunsad ng Star Circle Batch 1 noong November 1995. Let's call in Regine Tolentino. Pero kaiba sa mga naging kasabay na artista sa Star Circle, ibang landas sa showbiz ang tinahak ni Regine. Sa simula pa lamang ay hindi sa big screen bilang artista, hinangin ang layag niya sa katanyagan, kundi bilang isang performer sa entablado ng telebisyon. Bukod sa sexy na katawan at mapang-akit na muka, inaabangan ng mga noontime viewers ang kanyang mga sayaw, kaya't nabansagan siyang dance diva. At dahil sa natural na talento ng pagsasayaw, hindi na kontento si Regine. Formal siyang nag-aral at kumuha pa ng dance courses sa Amerika. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. You trained to be a Clueless. dancer talaga? In Yeah, California? it has always been my passion. Ever since bata pa ako, I started doing ballet and hip-hop and jazz, even tap dancing, ice skating, and joining all of those Okay. things in school, cheerleading, and just sort of like a hobby. And I never knew that I would have the chance to make it my career. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nahirapan na sumabay at makipagtagisan ng dance moves sa mga professional dancers at kapwa celebrity pagdating sa pag-inda. You gotta be fit. You gotta have a body. Pero bago pa man namayagpag bilang dance diva si Regine, puhunan ang magaling na pagsasalita. Sa mga contestants, hindi ako mababasa. Una siyang nakita sa telebisyon bilang isang video jockey ng Music Television o MTV Asia na nakabase sa Singapore. Bukod sa kanyang dance history sa Philippine TV, Diyan na naman po nagwawakas ang isa pang special edition ng ating nagbabaga at naglalagablab na Hello! Hello? Bye. Hello, bayan!
Ilang pelikula din ang pinagbidaan ni Regine na mas lalo pang nagpatingkad sa kanya bilang bituin. Nagtatagong kriminal na si Jake Gomez at 1996 nang sumabak siya sa comedy movie na Wanted Perfect Murder. Kasama si na Eric Kison at Redford White. Sandali lang. pakinggan na lang natin sila. Kulang kayo. Kulang. Talaga naman mga kriminal kayo ah! Ikaw, di ba magnanakaw ka? At dahil naman sa kanyang maliksing katawan at kaalaman sa stunts, nabigyan siya ng pagkakataon na gumawa ng mga action films gaya ng Amanos Patas ang Laban noong 1996 kasama si Gestoni Alarcon at Victor Neri. Dayo noong 2004, katambal si Ronnie Ricketts. At Bertud ng Putik bilang leading lady ni Senator Ramon Bong Revilla noong taong 2005. Nasa rurok ng kanyang karera noon si Regine nang makilala niya ang nagpatibok sa kanyang puso, si Lander Vera Perez. And then something happened, no? Yes. You fell in love. Yes, these things happen, Okay, and I in was young. 1996. That was 1996. Nagkataon na one of the roles that was written, I guess, for me, or a taping that was brought to me was this show called Flames, and so yun nga, it was a love story. That's where I met my husband. Okay, Lander. So yes, Lander, and then yeah, it just happened so fast, you know. Okay. Nang magkakilala si Lander at Regine, naging mabilis ang lahat na nauwi sa kanilang pag-iisang dibdib. Dahil sa maagang pag-asawa ay pansamantalang nahinto si Regine bilang performer. Pero hindi doon natapos ang karir ni Regine sa telebisyon. Taong 2002 muli siyang nakita ng publiko na nagsasayaw sa weekend party show ng ABS-CBN na ASAP sa segment itong Clash Dance. Dito muling bumulusok paakyat ang karera ni Regine dahil nauso naman noon ang Clash Dance. Ito ay tema ng concept dance sa pagitan ng mga nagtutunggaling dancers gamit ang kakaibang galaw at mga props upang mapabilib at mamangha ang mga manunood. Diva number 2, our defending champion, Ravishing Regine! Naging mahigpit niyang kompetisyon noon ang iba pang mga sexy dancers tulad ni na Angela Velez, Amanda Page at Anjanette Abayari. Pero ang tumatak at naging kontrobersyal noon ay ang clash dance sa pagitan nila ni Angela Velez. Naging malaking isyo ang di umano'y pagtatapon daw ng gaas ni Angela sa stage ng ASAP matapos siyang magtanghal dahilan para maaksidente si Regine. Nang madula sa ibabaw ng entablado habang nagpe-perform at nagtamo ng bali sa katawan. Naniniwala ka ba talagang binuhusan ni Angela Velez ng gaas ang dance floor after her fiery na number? And then, no, the fact is, may nabuhos, but I don't believe that she did it on purpose. That's Okay. for sure. Because, syempre, bilang showgirl din siya noon and dancer din siya, I'm sure it was not her intention. Hindi niya yun naisip na Okay. maapektuhan kami in that way. I think nung nagbuga siya, no? Nung Yes. Kasi gaas. I think it malfunctioned. So instead of blowing it out, she spit it out na lang on the floor. Kasi hindi na ata Yes. umilaw yung ano niya, yung basta that thing where you're supposed to shoot out the fire. Sa eksena at aksidenteng yon, mas lalo pang tumatak bilang dancer si Regine Tolentino sa telebisyon ng Pilipinas. Dahil sa kanyang pagiging mahusay na mananayaw, naging parte rin siya ng Keep on Dancing ng ABS-CBN kung saan nahasa naman ang kanyang talento sa ballroom dance. At dahil sa pagsasayaw, natuto na rin si Regine na manahin ang kanyang mga costumes na ginagamit sa kanyang mga pagtatanghal. And this is my office where I design for my clients. Bunga nito, itinayo niya ang Regine's Boutique noong 1999. Makikita dito ang lahat ng kanyang mga ginamit na costumes sa kanyang mga naging dance show. Most of these are all done finished designs. Si Regine mismo ang nagdidisenyo ng mga damit na kanilang ibinibenta at ipinaparenta sa iba't ibang TV show na nangangailangan ng costumes. Kaugnay pa rin ang kanyang hilig sa pagsasayaw, taong 2003 naman ang itayo niya ang RT Studios dahil sa kagustuhang maturuan ng dance lessons ang mga anak.
You know, dancing is my life, I would say. Dancing makes me happy, and then I get a chance to entertain other people. I get a chance to stay fit while I'm doing it. Kasi diba, dancing is also a form of cardio workout. Okay. And I feel young when I dance, you know, I feel alive. And so when I get a chance to either teach or perform on stage, it's really from the heart. And so I think that's what matters the most, and that's what keeps me going. Sa throwback scenes, ang naging controversial dancing diva noon, ngayon, bukod sa kanyang mga anak na sina Rain, 15 anyos, at Regen, 13 anyos, pinagtutuunan ni Regine ng panahon ang kanyang pagtuturo ng sayaw. Siya ang kauna-unahang licensed Zumba instructor sa Pilipinas. 5, 6, 7, shoulders. 1, 2. At pag-update ni Regine sa atin, malapit na rin silang bigyan ng akreditasyon mula sa Technological Education and Skills Development Authority o TESDA para makapagsanay sila ng mga Pinoy entertainers na gustong mag-aral ng sayaw. 6, 7, head. Si Regine Tolentino, hindi lang sa pagsasayaw may talento ang kanyang dancing skills noon. Magpahanggang ngayon ay instrumento, hindi lamang para sa sariling kasikatan, kundi para sa ibang mga Pinoy na nagnanais umunlad sa pamamagitan ng pagsasayaw.